Dear Kuya Poy, masama nga bang maramdaman ng anak ko na hindi siya iba sa pamilya ng dati kong asawa? Ako po si Gina mula dito sa Gapan, Nueva Ecija, 29 years old at sa murang edad kong ito ay hiwalay na ako sa asawa kong si Jason. Wala mang papel at tanging verbal agreement lamang ang aming naging relasyon ay ganito na nga po ang sinapit namin. Bago ang hiwalayan namin ni Jason ay may isa kaming naging anak, Kuya Poy. At sa totoo lang, ang anak na lamang namin ang dahilan kung bakit may ugnayan pa rin ang buhay naming dalawa ni Jason. Matagal man kaming hiwalay na, kahit papaano ay may komunikasyon pa rin kami para sa aming mga anak o sa aming anak. At isa sa hindi ko makakalimutan, Kuya Poy, ay noong minsang ipagpaalam niya sa akin ang anak namin para isama sa party ng kanyang pinsan. Parang family reunion na rin naman ang setup na yon na alok sa akin ni Jason. Hindi naman ako nagdalawang isip, Kuya Poy, at pinayagan ko namang ipahiram ang aming anak dahil siya naman ang tatay nito. Ang kaso nga lang ay umuwing luhaan ang anak namin. Pakiramdam ko ay nag-iisa at walang karamay ang anak kong yun habang pauwi sa aming tahanan. At sa puntong yun ay hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong maramdaman. Dear Kuya Poy, Hindi raw pala kilala ang anak ko na mga kamag-anakan ni Jason na pinagdala niya dito. Para bang hinayaan niya lamang ang kanyang anak na maiwang mag-isa sa gitna ng kawalan. Habang ang kanyang pamilya ay abalang-abala sa maraming bagay at ang kanya namang mga pinsan ay abala rin sa paglalaro. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ay parang saling ket-ket lamang ang turing sa anak ko sa pinuntahan nila ng tatay niya. At ramdam na ramdam niyang napag-iwanan siya sa gathering na yon. Masama ang loob ko, Kuya Poy, sa dati kong karelasyon. At ang hindi ko matanggap ay para bang kasalanan ko pa dahil noong mga unang taon ng anak namin ay hindi ko ipinapahiram sa kanya ito para makilala man lang daw ng kanya mga kamag-anakan. Kuya Poy, siya ang kasama buong araw sa okasyon na yun. Gaano nga ba talaga kahirap na alalayan man lang ang kanyang anak? Gaano ba kahirap na ipakilala ito sa mga pinsan niyang mga bata doon? Wala ako na mga oras na yon. Siguro kung nandoon man ako, Kuya Poy, ay hindi ganoon ang sasapitin ng anak namin ni Jason. Hanggang dito na lamang ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa at umaasa po ako na sana ay mabigyang linaw ang problemang kinakaharap ko. Maraming salamat at more power pa sa programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Gina. Dear Kuya Poy, Maraming salamat sa pagpapadala ng kwentong ibinahagi mo nga dito sa Dear Kuya Poy na bahagi ng ating Heart to Heart. Alam nyo ha, sana itong kwento liham na ipinadala ni Gina sa atin ay magpaalaala sa mga magulang na isiping mabuti kung sino nga ba talaga ang nahihirapan sa bawat relasyon na nasasayang ng dahil sa pagpapataasan ng pride, ng dahil sa irresponsableng pakikipagrelasyon o sa mga pagkakamali natin. Hindi yung ating partner ang nahihirapan dito, hindi lamang tayo bilang mga partner din, kundi lalong-lalo na kapag ka nagkaroon ng anak, yung mga bata ang nahihirapan. Katulad na lamang na nangyari kay Gina at kay Jason, yes, matagal na sila. Yes, matagal na silang hiwalay. Matagal na silang merong pagkakaunawaan sa kung papaano pangangalagaan yung bata. Nga lang ay nagkulang pa rin. At para bang, kita nyo yung dating, parang hiniram lang na laruan yung datingan. With all due respect naman doon sa maganda na ipakilala. Pero kapag ipapakilala mo kasi ang anak mo doon sa mga kamag-anakan, kailangan well-planned din yan. Hindi yung ipakikilala ko, ito anak ko, sige, laro kayo dyan. Hindi pa pwede
pwedeng ganon, ha? Lalo na sa mga parents dyan na nasa co-parenting na tinatawag, ano? Kailangan ay ipakilala at paramdam nyo sa mga anak ninyo kung papaano nga ba talaga yung pakiramdam ng isang anak. Oo, after all, dapat maunawaan na rin nila, ipaunawa nyo sa kanila, tiyagain ninyo kung bakit nga ba kinailangan magkahiwalay na magulang, pero ang pagiging ama mo at ang pagiging ina mo dito sa batang ito ay nandoon pa rin. O hindi ho pwede na, ay may anak na ako, gwapo siya, maganda siya, o ito kasama ko nga ngayon, o bahala ka na dyan. Ipakilala nyo. O kailangan may backup, kailangan merong konting hilot din, lalo na kung first time na ipakikilala mo doon sa pamilya ninyo. O kailangan planado, hindi naman yung napagtripan lang. O isipin nyo ho, tao yan. Oo, tao na kailangan ay alagaan, alalayan natin. Hindi ho parang isang gamit na kapag ka dinala mo sa isang handaan, iniyabang mo, bahala na siya dyan. O may sarili ng buhay yan. Kailangan ng alalay. Okay? Ayan, next time, Gina, kailangan meron kayong battle plan nitong si Jason. Kung pakikilala mo yung mga anak mo, of course, sabi mo nga, for the longest time, ikaw naman ang kasama ng bata. I guess, sa mga kamag-anakan mo, walang problema. Pero turuan mo rin itong si Jason sa ganang nag-agree kayo doon sa co-parenting setup. Tulungan mo rin siya kung papaano nga ba talaga maging magpakatatay doon sa kanyang anak. Oo, wag mo namang dahil hindi niya rin natutunan yan, na ipagkait din naman sa kanya, parehas kayong matuto para na lamang dun sa bata. At wag namang sabihin na, hindi ko na ulit pahihiram sa iyo yung bata. Okay, wag ganon. Tulungan mo siya kung papaano nga ba ipakikilala, alalayan para sa bata.